at sumenyori. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakikantang lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong makakaroon ng timpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag nagdilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpalibabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung nagdilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong pagdilimos at gagantihin ka ng iyong mga nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tugulan sa mga mapagpaibabaw. Mahilig silang manalangin at patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isang mong pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayon kayo, huwag kayo magmukha malungkot tulad ng mga mapagpaibabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakalam nito. Siya na nakakakita ng pabutihang ginagawa mo ng lihim at gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ang Panginoon. Siyempre, ang aking katabi na good evening. Good evening. Ngayon po ay pinasisimulan na natin ang panahon ng Quaresma. Sabihin nyo nga, Quaresma. Quaresma. Ano ba ibig sabihin ng Quaresma? Mahal na araw. Quaresma, 40. 40 araw, 40 days. ng ating paglalakbay, paghahanda ng ating sarili para sa pagdiriwang natin ng mga misteryo ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang Quaresma. Preparation for the Paschal mystery of Jesus, His passion, His death, and resurrection. At sa paanong paraan natin sinisimulan ang panahon ng Quaresma? Sa pamamagitan ng pagpapalagay ng apo sa ating noo. Amen? Sino dito ang meron ng apo sa kanilang noo? Malakpak ng malakas. Marami na, no? Mamaya pa magpapalagay ng apo no, pagkatapos ng homily. Mga excited kayo kanina, magpasok sa simbahan, nakipila din kayo, ano? Sa mga naunang nagsimba yun, ano? Nakipila din kayo, nagpalagay na kayo agad na apo. But anyway, ano nga ba ang kahulugan ng pagpapalagay natin ng apo tuwing Ash Wednesday? No, 4 na mahalaga po ang kahulugan po niyan. Number 1, remember this. It is a reminder of our transcendency. Sabihin nyo nga. Transcendency. Louder. Transcendency. Ano ibig sabihin ng transcendency, partner? Simple lang. Sabihin mo sa katabi mo ng malakas, huwag ka mahihiya. Sabihin mo, kapatid. Kapatid. Nasaan mo, kapatid? Kapatid. Mamamatay ka din. Mamamatay ka rin. Sa transcendency, ibig sabihin, lilipas din tayo sa mundong ito. Hindi tayo permanente sa mundong ito. We are just pilgrims. Pilgrims. Naglalakbay lang tayo sa mundong ito. Di ba? Kaya nga, madalas pag magpupunta ka halimbawa sa Baguio,
lugar. Dahil nagtitipid ka, ayaw mong magbayad ng mahal sa hotel, sa katitira, transient house. Diba? Ibig sabihin, transient house, hindi ka permanent doon. Kasi pagkatapos ng 2-3 araw, naggalang mo, uuwi ka na sa talaga mong bahay. Amen? Ganun tayo. Naglalakbay lang tayo sa mundong ito, pero uuwi tayo sa ating tunay na tahanan, walang ibang hindi sa piling ng Diyos sa kalangitan. So we are all transients in this world. Sabi nga sa kanta, di ba? Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Dumadaan lang tayo sa mundo ito. Katulad ng mga ago na yan, inilagay sa ating noo. Saan ba galing yung mga ago na yan na inilagay sa ating noo? Palaspas. Yan ay galing sa mga palaspas. Lumang palaspas, tandaan nyo, last year, nung Palm Sunday, di ba talaga nakipagsiksikan ka, mapabasbasan mo lang yung palaspas mo. Minsan na, iba sa inyo, inahampas pa si Padre para mabasbasan yung palaspas nila. After 2 weeks, after 1 month, ano nangyari sa palaspas? Natuyot. And after almost a year, sinulog pa. Tingnan nyo ha, mula sa pagiging sariwa, natuyot, ngayon, abo na lang siya. At mamaya, papay sa inyong mga noo. Bukas na sana yan, wala na. So, abuhin ang tao parang gano'n. Lilipas at lilipas din tayo. Sabi nga sa Facebook, darating ang panahon, magiging kwento ka na lang. So, lilipas tayo. Kahit gaano ka mang katalino, katanyag, kayaman, paano ka kakilala sa buong mundo, darating ang panahon, lilisanin natin ang mundong ito. At pupunta tayo sa ating tunay na tahanan. Amen? And so we are all transients in this world. Pangalawa, that is also a reminder of our origin. Diba? Ano sabi? Sa alam mo ka nagmula, sa alam mo ka rin magwawakas. Parang kanta yan, diba? Nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa. Ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa. Pero ang ating kaluluwa, babalik sa lumikha. Walang iba, kundi ang Diyos. Kaya wala tayong pwede maipagmalaki. Ito'y paanyaya sa atin na magpakumbaba sapagkat darating at darating ang panahon, kahit sabi ko, kahit gaano ka katanyag, gaano ka ganda, gaano ka kagwapo, gaano ka katalino, gaano ka kayaman, darating ang panahon, magiging isang darabong abon na lang tayo. So it invites us to become humble. Kaya kung meron kang na-encounter na tao, napakayaman, sabihin mo sa kanya, sa alam mo ka nagmula, sa alam mo ka rin magwawakas. Sabihin mo nga sa katabi mo na malakas, kapatid. Kapatid. Amoy lupa ka na. Amoy lupa ka na. Kapatid tayo sa lupa. Tandaan natin ha, ang ating katawang lupa, babalik sa lupa. Pero ang ating kaluluwa, babalik sa lumikha. Walang iba, kundi sa Diyos. Amen? Amen. Ano yung una? Transciency. Pangalawa, origin. Origin. Pangatlo, ang mga ago na yan ay sign of purity. Purity. Malinis, dalisay. Bakit daw? Sapagkat yan ay dumaan sa apoy. Ang lahat ng dumaan sa apoy, bagamat nasusulo, nagiging dalisay. Lumilinis. Why? Because fire has a purifying effect and power. Ang apoy may kapangyarihang magpadalisay, maglinis. Example, balikan natin yung panahon ng ating mga nanay, tatay, lolo at lola. Hindi pa gusto nun yung mineral water, di ba? Yung mga purified water. Dati-dati, para makakuha ka ng makainom ng tubig, saan nagagaling ng tubig? Bukal. Saan nagagaling? Bukal. Pwede sa balon, sa bukal, sa probinsya, sa mga ilog, sa mga poso, di ba? Except Poso Negro, no? Poso Saga, kasi pag Poso Negro, iba na yun.
nagpapalagay tayo ng amoy. Ibig sabihin, handa tayong dumaan sa purification process. Handa tayong maglinis, magdalisay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng alin? Kumpisal. Napakahalaga ngayong Kwaresma na bago mag-Holy Week, sana makapag-kumpisal po tayo. Yan ay konkretong paraan para maging malinis, para maging dalisay ang ating kaluluwa. Purity. Ano yung una? Conscience. Pangalawa, origin. Origin. Pangatlo, purity. Purity. Apat, ang huli, ang pagpapalagay ng ako is also God's invitation to renewal and conversion. Conversion and renewal. Ibig sabihin, pagbabalik loob at pagbabago. Tinatawag tayo ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya. Magbago at pananampalataya. No? Kaya, ngayon, yung iba sa inyo na muna ng palagay ng ako, ibig sabihin, handa kang tumugon sa panyaya ng Diyos sa paglilinis at pagbabalik loob sa Kanya. Kaya mamaya, kung ready ulit kayo, yung iba na wala pang agos na noon, pipila kayo sa inyong pagpila, sa kapapalagay mo ng agos na noon, ibig sabihin, tumutugon tayo kay Lord. Lord, I'm ready. Handa akong dumaan sa purification, paglilinis ngayong panahon ng Kwaresma at sa pagbabalik loob at pagbabago. Kaya itong apat na napakahalagang panglugar, bakit tayo nagpapalagay ng ako sa ating loob? Ano yung una? Conscience. Pangalawa, origin. Pangatlo, purity. At pang-apat, conversion and renewal. May we all have meaningful celebration of this Lenten season. Amen? Amen. Malapakan natin ang